Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, handa na ang lahat para sa nationwide simultaneous earthquake drill na isasagawa bukas, March 13 sa Santa Rosa City, Laguna. Nanawagan naman si Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa lahat na seryosohin at makilahok sa mahalagang aktibidad na ito. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. All systems go na para sa isasagawang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill ng Office of Civil Defense sa Santa Rosa City, Laguna bukas, March 13. Sa auditorium na ito, gaganapin ang ceremonial pressing of the button pagpatak ng alas 3 ng hapon na hudyat ng pagsisimula ng earthquake drill kung saan inaasahan ang pag-duck, cover and hold ng mga lalahok sa iba't ibang panig ng bansa. Dadalo mismo bukas si Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno para pangunahan ng aktibidad. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Yusek Nepomuceno ang kahalagahan ng ganitong pagsasanay dahil sa patuloy na banta ng lindol saan mang lugar sa bansa. Dagdag pa ni Yusek Nepomuceno, nakapaloob ang bansa sa Pacific Ring of Fire na siyang dahilan bakit madalas sa mga sakuna, lalo na ang lindol. Ayon pa kay Yusek Nepomuceno, nitong December 2024, ang Pilipinas ay may risk index na 9.7 out of 10 para sa mga lindol, kaya dapat itong paghandaan, lalo na ang banta ng The Big One o ang pagtama ng magnitude 7.2 na lindol, bunsod ng paggalaw ng West Valley Fault. Ayon kay OCD spokesperson Director Chris Noel Bendijo, mas pinalawak ngayong first quarter ang NCED. Bukod kasi sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ay lalahok din ang ilang taga-pribadong sektor. Meron po magpa-participate from the logistics at transportation sector dahil po gusto po nating makita rin yung koordinasyon sa ating mga pribadong sektor at nang sa ganon ay pagdating po sa totoong sakuna, makita po natin yung response time ng parehong aspeto po ng pamahalaan, pati rin po yung magagaling sa pribadong sektor. Meron po tayong nasa tracking, so yung pagdating po sa mga pag-response time, no, kapag meron po kailangan ipadala mga supplies, meron po tayo yung mga ating mga nasa transport sector na motorsiklo po, no? Titingnan din po natin yung kanila pong response para po pagka mga evaluation po ng mga sitwasyon, pagka po may mga kailangan puntahang medyo mahirap puntahang lugar dahil sa mga debris, ito po ay ating iti-testing dito po sa ating gagawin simultaneous earthquake. Asahan din ngayong first quarter NCED ang iba't ibang senaryo na susubok sa kahandaan ng pagtugon ng iba't ibang response agencies. Nagkikreate po tayo ng senaryo, no? Ibig pong sabihin, bukod pa po sa lindol, tingnan po natin kung ano po yung mga pwedeng maging epekto ng pinsala ng lindol, no? So magkikreate po tayo ng iba't ibang senaryo. Meron po yung mga naipit po ng sasakyan, meron po yung nadaganan ng building, meron po yung mga naipit mo sa stranded sa ibabaw ng building kung paano po sila itatransport. Meron din po mga aspeto nito, no, kapag halimbawa po nasira yung isang penal facility kapag nagkaroon po ng jailbreak, lahat po ito ay mga scenarios na tinitingnan po natin at pinaghahandaan po natin dahil alam niyo naman po, pagdating sa sakuna, hindi po talaga natin masasabi kung saan ito magaganap. Kung kaya't nag-create po tayo ng mga itong scenario para sa ganoon makita po yung ating magiging response time at yung ating paghahanda. Dagdag pa ni Director Bendijo, patuloy ang ginagawa ng pamahalaan para mas mapaigting pa ang paghahanda sa pagtama ng malalakas na lindol. Meron po tayong tinatawag na Oplan Yakal. Ito pong ating duck cover hold. Ito po yung mga dapat nating gawin habang nangyayari ang sakuna, no? Habang umuuga pa po yung lupa, no? Pero after po nitong humupa, kapag medyo ligtas na po tayo makakalabas ng ating mga kabahayan, meron po tayong mga ina-identify na mga lokasyon, mga quadrant sa ating bansa kung saan maaaring pumunta ang ating mga kababayan. Bukod po dito, malapit na po matapos yung ating pagbabalangkas ng ating IRR, ng ating Ligtas Pinoy Center Act, no? Kung saan ang mga munisipalidad po ay magkakaroon po ng bawat isa ay magkakaroon po ng evacuation center. So ito talaga, Director, center, dito po sa batas na ito pong evacuation center na ito ay dapat po makawithstand ng magnitude 8 na lindol, no? So ito po yung mga bagay at na yung pagtatayungan nitong mga permanent evacuation centers ay pag naitayo na po natin ito, maaari na po natin ding idagdag sa ating mga gagawing earthquake drill. Hinihikayat ni OCD Administrator Yusek Nepomuceno ang publiko na seryosohin ang earthquake drills dahil ito ay nagbibigay ng kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang epektibong tumugon sa pagtama ng lindol.
para makapagligtas ng buhay at mabawasan ang pinsala na dulot ng lindol. Yung ating pong paulit-ulit na pinapaalala sa ating publiko, yung ating very basic na duck cover hole, kahit paano naman po, no? Kahit tayo ay dumadalaw sa mga liblib na lugar sa ating bansa, meron po silang recall, no, sa duck cover hole. At yun naman po ang hangarin ng kahit anong drill. Mag-create po ng isang experience na maaari nating mahugutan ng karanasan, ng ating maalala kapag nangyari na po yung totoong sakuna, kung ano yung dapat gawin. No? So, masasabi po natin nagiging epektibo yung ating mga ginagawang ganito sa pagdidistribute at pagkakascade po ng impormasyon na mahalaga kung ano mga dapat gawin sa panahon po ng sakuna. Muling nagpaalala si Yusek Nepomuceno na nangyayari ang lindol ng walang babala, kaya hinihimok niya ang lahat na makiisa sa pamahalaan para makamit ang isang handa at matatag na Pilipinas na kayang harapin ang hamon ng anumang lindol.